Third point, commission. Called crafted commission. Hindi para sa akin lang yung gift. Kung babasahin natin moving forward yung kwento ni Bezalel sa Exodus chapter 35, verse 34, sinabi doon na binigyan ng ability ni Lord si Bezalel and Oholiab para magturo. Ang isa pang magandang part kay Bezalel, nagturo siya ng ibang tao. Hindi niya sinarile yung gift niya. And honestly, reminder siya sa akin na real ministry is never about being important. It's about helping others grow too. Kasi madaling maging possessive sa role. Ako na bahala. Ako lang marunong yan. Ako lagi dapat. Ako lang may kakayahan yan. Pero healthy ministry is not built on stars. It's built on servants. Kaya gusto ko rin matutunang maging encouraging, patient, teachable, and willing mag-raise ng ibang tao. Because what God gives me was never meant to stop with me. It shows din yung commandment ni Jesus Christ na love one another. About dun sa, hindi lang natitigil sa atin yung kakayahan natin. Dapat ipas the baton, we teach it to others. And dito rin pupasok yung discipleship. Kung paano pinasa ni Jesus Christ yung Great Commission, same with us. Kaya din tayo nandito. And ito ang pinaka-favorite when I'm doing this devotional. Pwede namang gawin ni God yung tabernacle in an instant with His power. Correct? Pero pinili niyang gumamit ng tao. That means God loves partnering with willing hands. Kaya ngayon, kahit hindi tayo makita ng lahat, hindi man makita ng participants lahat ng ginagawa natin, heaven sees it. And when surrender hands serve God, ordinary work becomes holy. So si Bezalel tumulong gumawa ng tabernacle. Yung lugar kung saan naninirahan ng presence ni God. And then, sa New Testament, fast forward, si Jesus na ang tunay na tabernacle. Sabi sa John 1:14, the Word became flesh and dwelt among us. At dahil kay Jesus, hindi na confined sa building ang presence ni God. Ikaw na ngayon ang temple. Tayo na ngayon yung temple. So ibig sabihin, yung ginagawa mo, yung ginagawa natin, hindi lang basta output. Expression yan ng buhay ni Christ sa'yo. So, final challenge. So, ko lang i-remind yung sarili ko and lahat tayo. Today, let's serve with surrender. Let's serve with excellence, and let's serve with humility. Because we are not just volunteers. We are helping build a space where people can encounter God. To God be all the glory.